mananatili si Hector dyan sa kaliwa at ang anak ay uupo. Diyan na lang. Hector, anak. Tinatawagan po ang mga sponsors na pumunta na po sa harapan. Yung hinaapo ng mga bata, doon po ang sponsors. Dito po. Dito rin po. Okay. Tinatawagan ko po yung sponsors, secondary sponsors na pumunta sa harapan. Together sponsor, board sponsor, at ang paid sponsor. Pupunta lang po dito tatayo sa harapan. Ngayon po ay bigyan natin ng pugay ang babaeng kakasal. Sa pagkakataong ito na sa kaluluwalhati ng Panginoon, si Miss Larita Batakan kasama ng kanyang anak. Ibig sabihin magkakaanak pa ulit. Pagkaganyan, skambal yan. Congress dito pa sa kanan. Larita. Bago po tayo manalangin ay meron po bang tututol pa nga hanggang ngayon? Sobra naman, wag na. May tututol pa ba? Kung may tututol ay itaas po ang kamay at kung wala naman po ay sumalangit nawa. Wala na po. Meron po ba? Okay. Tayo po lahat ngayon ay lumako sa pananalangin. Sa oras na ito, Panginoon, makapangyarihan at maluwalhating Diyos na iyong pakikipisan, ay siyang kaligayahan ng bawat kalagayan na ang biyaya nagpapatamis ng bawat pakikipag-ugnay. Aming sinasamo sa iyo sa pakikipisan at biyaya ay tumito sa alipin mo ito upang maging tunay ang kanilang pagsasama sa marangal na kalagayan ng matrimonyo sa tipan ng kanilang Diyos. Yayamang pinagsama mo sila sa pamamagitan ng iyong kalingap, pagkabanilin mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Makakaupo na po lahat. Larita, makakaupo na. Who is like you? Di naman nandiyo sa langit at lupa. Nandiyan ang mga hayop, nandiyan ang mga ibon. Pero si Adan iisa. Nakita ng Diyos. Sa verse 18, malungkot si Adan. Kaya dito lumabas yung salita rito na kailangan po ang meron siyang ihayag ang kanyang nararamdaman. Communication. When we talk about communication, it is a long-time process. First, communication helps us to convey our ideas. Kapag ka nandoon, alam mo yung misis ko pagka yan naglalaba, ay may ginagawa. Ito nangyayari, minsan umiiyak yan. Sabi ko, ba't ka umiiyak? May problema ba sa mga natin? Hindi ko alam, nung hahawakan ko yung kamay niya, naiyak tuloy ako kasi yung kamay niya, naglalaba kasi siya. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya kasi trabaho ako ng trabaho. Sa UPPC ako, sa HRD ako. Pero puri ng Panginoon pagdating sa trabaho, labandera ko, asawa ko, katulong ko, mahal ko, nandiyan kayo, siya lahat. Siya ang house steward. Minsan, kailangan ng communication. Pagka nag-communicate ka, it is about preparing your family, it is about putting your priorities, plan for your futures, and also kind of life you want to achieve. Pagka nakita mo yun, grabe, ang ganda ito. It is to help us understand each other. Kapag may communication, mararamdaman mo kung anong ang nararamdaman ng bawat isa. Isa sa pinakamaganda sa communication ay you are not digging old bones. Huwag niyong isipin din mga nakaraan. Tapos na yan. Huwag mo nang hukayin. Nasa panahon tayo, nakatingin tayo sa susunod na panahon. At yung panahon na yun, ang progreso ng buhay. Sapagkat ang buhay ay progressive. Ako, hindi right-centeredness. A wife is willing to submit herself to his husband. Ang sabi po sa 5:22, wives, submit yourself to your husband as to the Lord. Now, ang meaning ito ay you are willing to submit yourself not because of nandiyan kayo na may subordination, pero yung equality with Christ. Kaya lang, itignan natin ang spirituality na mas mataas. Most especially, ang wife ko ay kailangan ng pagsunod.
pagsunod, pasakop pa ilalim. Pagsunod, pasakop pa ilalim. Sa lalaki naman ay mahalin niya ang kanyang asawa. Ang sabi ng Bible sa 5:25 ng Ephesians, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave His life for it. Meaning, it is not one-sided submission. Equal ito. Love and submission. Pagka pinagsama ito, it includes sacrifice. Sa bawat isa, kailangan ng sakripisyo. Bibigay natin ang ating sarili sa isa't isa. And also, it includes self. Kandila. Ito yung magkakaroon ng iba't ibang init at iba't ibang ningning. Ang bawat isa may kanya-kanyang idea. May kanya-kanyang pananaw. May kanya-kanyang filosofiya ng buhay. Pero kapag pinag-isa, iisa na lang sila at wala na. Sa harapan ng Diyos, nag-iisa. Kung na isang pares. O yung kumuha ng isang pares ng singsing, nilabos niyo nga dyan. Para lumipad. Garita, tinatanggap mo ba? Housing Director, tinatanggap kita. Garita, upang maging asawa at pinapangako ko at pinagkikipagtipan sa harapan ng Diyos at itong mga saksi na ako'y magiging bilibid at tapat asawa sa kasaganaan, kahirapan, sa kagalakan, sa kalungkutan, sa karamdaman ng kabusugan, sa kalang tayo ng buhay. Kung mag-asawa at pinangako ko at pinagtipan sa harapan ng Diyos at itong mga saksi, ako'y magiging matilipid at tapat na asawa sa kasaganaan, sa kahirapan, sa kagalakan at sa kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan sa pantanang tayo. Ito po. Ilagay ko pa rin. Ang singsing, ito po ay infinite. Wala po itong dulo, limitless. Ang sabi ng God, I am the never-changing God. I am the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos noon ngayon nagpapakailanman. Tayo lang ang nagbabago. Kaya ang singsing, nagsisimulo ng walang hanggang pag-ibig. Magsisimula ito at Garita ang pagsumpa ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsusuot ng singsing. Sa oras na ito, idideklara ni Hector ang pagsusuot ng singsing na ito sa pamamagitan ng pagpapahayag. Garita, ang singsing na ito ay binibigay ko sa iyo bilang tanda at sangla ng ating tapat at mamalaging pag-ibig. Ang singsing
ating sa pagmamahal. Suot mo na. Bigyan mo rin mag-tutun sa Ito po. Tayo yung manalangin. O makapangyarihan at maluwalhatiang Diyos, sa pakikipisan at kaligayahan ng bawat kalagayan, yayang pinasama mo sa pamamagitan ng iyong kalinga na pagkapanalin mo ang balangkas ng kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pagsusumamo at pagsisikap na maihayag ang laman ng kanilang dibdib sa pamamagitan ng pagsusuot ng singsing na ito. Ikaw po maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakilagay po natin ang bed. The veil symbolizes the wife's will and submission to her husband. He is the head of the new family. It is also symbolizes the husband's protection over his wife. The husband is now the defender of the wife. And also, it symbolizes the eternal covering of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, may I call the court sponsor, please. There are some marriage ceremony that happens that they first put the veil and also the cord before the ring. But here, it is not sudden, but ginawa natin ito para mas ipakita ang ating pag-ibig. The cord symbolizes infinity, unending love, binding husband and wife with total love, now pledged to each other, like a strong cord that shall never be broken. Alam niyo nung araw ng lola ko, pagka mapapatay na ba, naglalagay ng pera doon sa sabi, puro na hagdan. Chinese po yung lola namin, ako lang maitim eh. At ang lolo ko talagang matindi. Grabing taga-Bicol. Kapag pinag-usapan ay pagtatrabaho, ilagay mo sa kamay ni Clarita. Father, in the name of Jesus, you're the Jehovah Jireh, the great provider. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng bagay sa kanilang buhay, hindi nila magagawang maging maitayo ang kanilang pamilya. Palibang, ikaw, Panginoon, ang kanilang maging Diyos. Blessed is the Lord. Blessed is the house whose God is the Lord. When Jesus Christ, before he prayed in the Garden of Gethsemane, he prayed. Ipag-usap siya sa mga disipulo, at sabi niya, this is my body that will be offered unto you. Then the blood, kinuha niya ang juice. Sabi niya, this is the blood of my covenant. Sigla rin ako ang bibigay siya. Dahan-dahan na ba? Marita sobra naman. Alam niyo, kaya ako nakapulang ganito. Pangako ko kay Clarita na pagka ikakasal ko sila, magpupula ako. Ngayon ay natupad ang lahat ng bagay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ito ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, the very foundation of our life is the Bible. Ito ay tinapay ng buhay. Dito natin mapatagpuan ang canon ng life, the standard of living.
Dito mo makikita kung paano mabuhay ang isang tao. Hector, kunin mo ito. Clarita, hawakan mo. Panginoon, dalangin ko simula sa araw na ito, ang kanilang pamumuhay ay maging ayon sa iyong salita. Sa problema, sa karamdaman o anumang bagay ang mangyari sa kanila, ikaw o Diyos ang siyang gagabay ayon sa direksyon ng iyong buhay, ayon sa pagtutuwid, pagtuturo, at pagsasaayos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, tinatawagan ko po ang board sponsor. Tinatawagan ko rin ang very sponsor. Dati ang mga anak ang magpapaalam sa magulang, ngayon, ang mga magulang ang magpapaalam sa kanilang anak. Pagsitayo kayo, naritahin ko, sapagkat kayo magiging isa, magpaalam ka sa iyong anak. Papasalamat ako sa iyong suporta sa akin. Bagamat meron akong nagpapagpapagpapag sa inyo papasalamat ako kahit na sa ganitong pagkaman ako. Ilatid mo ako rin. Hindi man dapat hindi ko magpapamilin sa tawad sa lahat. So, yung pagkakataon ko ay naging katanggap-tanggap na sa atin at sa iyo. Pinapangako ko na naging bahagi ito ng aming buhay na hindi magiging dahilan ng pagpapawala ko sa iyo. Hindi higit pa sa lahat. Dadagulan ko sa iyo kasama ng iyong anak. Salamat.
Salamat sa Diyos. Inayos niya ang buhay ko namin. Kaya, hindi ko ano yung nagawa namin hindi maganda. Kasi talagang ang Lord ang ano kailangan na mamuna. Siya yung nag-aayos. Kaya kailangan tanggapin natin lahat. Ayoko man sana, pero hindi ko pwede dahil ang Lord ang may gusto. Kaya nangyari man itong lahat ng bagay na ito, hindi sa kagustuhan ko, sa kagustuhan ng amamor, kundi sa kalooban ng Panginoon. Kaya sana, tanggapin ko bilang mga magulang mo. Kaya, ito na lang. Kayong dalawa, nagpapasalamat ako na kayo pinagkaloob sa amin bilang naging sabihin ang aming buhay, ang aming pagsasama. Sana tuloy yung inyong kabaitan, yung kung ano man ang mga tungkulin ginagampanan nyo sa iglesia o sa inyong araw-araw na pamumuhay. Sana ayusin nyo ang buhay at patuloy kayong magpapait at kung sa matuloy na pamumuhay sa pagtubay ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa yung mga hirap na tinis natin, mga binibigyan niya ng magandang mga pangyayari. Kaya wala tayong dapat na itaas kundi ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Yung wala nang mabago, higit pa sa anumang bagay, sa mga material. Hindi tayo daw titingin kundi sa ating Panginoon. Siya lahat ang may gusto ng anumang bagay. Kaya inaayos niya tayo sa lahat sa ating Panginoon. Mga Latino, punta po sa likod. Ay mas mahalaga, nais ng Diyos ito. That pinag-bless mo kayo sa mahal ng Jesus. Ito ang ninong at ninang ang kanilang mga kamay sa dalawa at sa mga bata. Taki ng Panginoon, kakaiba itong araw na ito na damadama ko, Panginoon, naging banal na Espiritu. It is about forgiveness
it is about separation. It is about becoming one. Thank you, Lord God, for your presence that enable us to forgive and enable us to love. Thank you for everything. Bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sige, alikan yung mami. Alik sa mami sa lagi. Alik sa mami. Sige, ako sa lagi. Okay. Sa oras na ito ay sasamahan ng anak. Dalawang kandila, magkaiba ng pamumuhay, may iba ng pagkatao, may iba ng ugali at filosofiya ng buhay. Ngayon, ay gagawin natin isa sa pag-isang dibdib, sisindihan ang kandilang nasa gitna. Pagpalain mo, Ama, ang pagkakaisang ito. Ikaw ang magbubuklod ng bagong buhay, ang bagong pangalan, bagong apelyido, bagong pagkatao, bagong kalilingan, bagong panugaratian. Ikaw lamang ang siya pinagmulan sa pangalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo. Amen. Pakipatay. Umarap kayo sa Kanya. Ako si Reverend Jerry Duyan, ang officiating minister ng kasal na ito ng Church of Sower of Righteousness International Ministry na may lisensya na 2012-6C23-BKZB21-2014 ay tinakda sa buong Pilipinas. Ngayon sa oras na ito, pagpalain nawa ang buhay ni Hector at ni Clarita at ang magiging pangalan mo ngayon, Hector Pajardo. Kasama na ang buhay mo sa pangalan niya, Clarita Batacan Pajardo. Tumalikod kayo sa kanila, umarap kayo sa kanila. Teka muna pala, umarap kayo sa isa't isa. Mga abay, tanggalin yung kanya nyo. Tanggalin yung belo. Yan na, ganyan na. Peace of God. Kasi mo na, hindi ka mo. Tatagalan kasi kukunan na nila ako ng misis ko. Ikaw din ka rin, best friend mo yan. Okay, ready, go. Tagalan ng konti. Ang gano'n muna. Ay, ano ba naman yan? Ito na. Clarita, hindi nakukuha ulit. Ready? Hindi nakuha. Ready? Ayan! Humarap kayo sa kanila. Mabuhay ang bagong kasal! Kamayan po natin, kamag-anak, nanay, tatay, mga kapatid. Kamayan po natin sila. O mga kamag-anak, kamayan po. Upo lang. Ngayon, ganito ang nangyayari. Upo lang pagkatapos kamayan, upuli si Clarita at si Hector. Sa amin po ay nagpapapirma kami bago sabihin yung kasal. Dito po iba eh. Kasal na. Sinabi na. Diyan po palang pirmahan sapagkat matagal na.
Yeah. Garita, tumayo kayo. Umarap kayo sa kanila. Okay. Doon po yung mga mapipicture sa kabila. Sa harap. Alisin muna natin yung sinya. Pakilang po. Pakitagal ng sinya. Pakitagal lang po natin yung sinya. O sige, pwede na po rin. Okay. Unang muna ay ang susunod po yung pamilya po rin. Yung unang anak po ni anak ko. Pagkatapos anak ni Clarita. Ngayon po ako muna. Yeah. Okay. Ganyan lang mo ulan. Ay, yung anak. Yung anak. Anak, nasa may anak. Okay. Please lang. Yung ano muna, si Hector muna. Yeah. Okay. Clarita yung anak. Sige, ano? Di mo mo na. Yeah. Stop. Mga ninong at ninang. Kasama ko sa ninong kaya... Ay ka, ay. Ninong at ninang. Okay, yung pong kamag-anak muna, mga kapatid, ni Hector. The brothers and sisters of Hector, please. So, meron pa. Smile. Okay, meron pa. Okay, ang kamag-anak naman, o yung kapatid ni Clarita. Ito dyan, kapatid ni Clarita. Meron ba? Walang kapatid si Clarita. Okay, pakilang. Ito, kahit isang kapatid. Siguro, pwedeng usog natin ang konti dyan dahil kasi yung mga kamag-anak dito sa kapila at sa kamag-anak, marami ito. Tulungan niya na lang ako. Okay. Ngayon, kamag-anak ni Hector. Lahat ng kamag-anak ni Hector. Sige po, medyo bubusog po yung iba dyan. Punta na kayo iba sa table ninyo. Pwede na. Kamag-anak ni Hector. Okay? Ready? O yan, makumuna na. Pwede na. Sige, Kasya, tingnan mo na. Alam mo, tanggalin na natin ito para magkasya na. O, tanggalin na yung isa doon sa kabila para magkasya na. Ayan. At talaga naman. Ayan. Yung iba, pwede na akong tumakabapak sa ano yan. Ayan, pwede na. Yung mga bata ko na sa ilalim. Luhod na. Upo. Ay, hindi kayo makikita. Ako. Sa tanay, mga bata. Please, yung mga bata. Punta na lang. O, sa harap na lang. Ito. Ready? Yan. Ready? Ready? Wala. O, isa pa, o. Huwag muna nga alis. Okay. O, lahat naman ang kamag-anak ni Clarita. Dito. Sandali ha. Meron pa. Bato.
Kabila. Ngayon, huwag nang aalis yung kamag-anak ng Karita. Kasama na lahat ng kapitbahay. Lahat ng tudo, kahit saan lugar. Punta na po rito, lahat ng kapitbahay. Sino pa kaibigan, mahal sa buhay. O, sige, punta na. Wala na ba? Punta na, punta na. Sige na, punta na. Ito kay Hector, ako. Kasi na natin mga lamesa. Ready? Okay. Sige, yung lahat ng kamag-anak na Hector, kamag-anak, kaibigan, lahat, kasama na, pati kamag-anak, sama-sama na. Sige, okay. Yung sa kapila. Kasamahan din sa church, lahat na. Kasama na. O, kasamahan muna sa church. Ayan. O, yung mga kasamahan sa church, Hector, okay. Oh, meron pa, baka meron pa. Sige na. Oh, pastor, halika na. Pasok ako. Mercy! 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 Oh, sige. Ready? Okay. Okay na? Okay. Yan. Siya ang Andre. Dito ah. Ayan, ayan. Sige. Awan. Sige, sa oras na ito, pwede ko na rin pahagihan tayo kain. Hindi ko kaibigan ay po ay nanalangin tatanggapin niya ang Diyos. Mawalang araw ang nangyayari na pinupuhay natin namin. Ilulmalatan po namin yung madalang pangalan. Dahil sa napakagandang araw po ito, kami isang pag-isantitin ng aming kapatid na Hector at ang kanyang kapiyang na si kapatid ng Marita. Ang mga naman ng mga pangyarihan sa lahat ng upang pagkakapon ay gawad po sa kanila. Lahat ng mga mga